ang pag-uusapan, sigurado akong nauuna sa listahan ng bisita natin ngayon. Hindi lang mga Hapon ang tinalo nito, maraming mga bansa ang kanyang pinadapa, pinakain ng alikabok at nilampasan. Ayan ang Iron Woman ng Pilipinas, long jump queen, most bemedaled in Southeast Asia, 15 golds, 9 silver, 2 bronze, Elma Muros, ay mi istorya. Ayan! Nako, Elma, ikaw na nga talaga. Ikaw na nga talaga. Nako, andito, we are honored. Kulay, nakagitingan ang dinala mo para sa Pilipinas. Pero, andun ako sa probinsya mo nung isang araw. Paano ka nakalayas ng Sibuyan Island? Ang hirap-hirap kaya pumunta doon. Paano ka napunta sa Maynila at naging competitor? Ay, Senador, nung panahon kasi ng lancha pa yun noon eh. Lancha? Opo. Naku, sinauna talaga. Sinauna, tapos nakaupo lang po talaga. Eh, ilang Maliliit na oras bata. ka? Pumunta ka sa Batangas, Quezon, Pilipinas, Manila. Ang layo! Ang layo po, Senador. Napakahirap at nakakatakot po talagang biyahe. Tapos, ilang taong ka noon? Ano lang po ako, bali 12. Kasi, opo. Sino nagpitbit sa'yo? Eh, yung dating mayor namin, Ayan, tapos, nakita. opo. si Bakit? Talon ka ng talon. Opo, Ayun naman, napaka-cute. Pero ngayon, sikat na ikaw na yung sikat na coach ng isang eskwelahan at celebrity fitness instructor. O, di ba? Nagpapasalamat po ako dahil sa Sports Commission, nabigyan po ako ng pagkakataon na maging isang coach sa UP rin po, Yes. tapos sa Jose Rizal University at saka Brent International School. Wow, ang galing talaga ni Elma. Pero yun, namimiss mo yung competition. Hindi, kasi coach competitive pa rin eh. Nami-miss pero nag-enjoy na po ako, Senador, sa aking works as bilang coach at saka yung as a being a consultant at saka regional coordinator Ang ng dami mong provinces. papel. Ano ba yan? From this little island girl, talaga naman. Kasi, Senador, kailangan talaga na maghanap din tayo ng mga young generation na po, na mga athletes nating kabataan. Talaga naman. Pero alam mo, nung bata ako, nung bata tayo, nung idol ka ng lahat ng bansa, parang ang sakit-sakit sa aming puso, lahat ng tumatakbo, na ikaw ay nag-give up ng Olympics kasi nabuntis ka. Opo, Parang Senador. hinagpis. Iyak kami ng iyak, sa totoo lang. Pero wala akong magagawa, Senador. Yung time na yon, i-give up ko talaga yung Olympic 1992 kasi buhay na po yon. Ang paglalaro is nandiyan pa. Pwede pa po akong sumubok at kailan gagawin ko para hindi ako magsawa. Kung sa pagbibigay pa rin ng kalangaran sa aring bansa, hindi ako, sabi ko nga, patay Pero kung umiyak ka patay. nun, no? Opo, pero wala In akong fairness. choice. Pero buhay naman. Pero buhay. Opo, Ilan trooping na buhay. anak mo? 2 po, Senador. Anak. Ayan, sikat. At nag-Olympics ka rin. Opo, nakabawi, Diba? 1996. Nakabawi, di ba? Nakabawi. Ayan talaga ang buhay, panalo. Teka, stricta ka ba sa bahay? Pareho ka ng coach sa bahay o relax ka lang, chill-chill lang? Stricta kasi Stricta, pati sa mga anak. opo, kasi kailangan po talaga, Senador, na disciplinarian sila. As being estudyante, bilang atleta, kahit nanay ka, kaya ipaalala mo pa rin sa mga Pero anak malaking mo. bagay ang sports, di ba? Parang nagiging natural yung pagiging disiplinado. Di Opo, ba? opo, Senador. Di ba? Tama yun eh. Malaking bagay yun. Pero, teka, Gintong alay ka. Yan ang naaalala ko eh. Kayo yung mga champion ng tatay ko. Gintong Alay Sports Program Panalo. Anong pinaka-naaalala mo ng panahon na yun? Nung panahon kasi, nako, ito na, magtuturoba ako 1981. Aray ko, nabisto ng mga napakahigpit. edad natin. Ayoko ng ganyan. Kainisa. Pero may unforgettable moment. May unforgettable moment talaga kami. Kasi sa murang edad namin, doon na po ako nag-high school sa Baguio. Pero wala akong magagawa. Kasi yung panahon ni President Marcos at saka yung pamangkin niya na si Sir Michael Kiyon, Oo, nakadorm. napakahigpit, nakadorm. Hindi, Napaka-stricto, walang labas-labas. pag mayroong patay lang po talaga, makakauwi kami. Ganun at nag-aaral kami ng high school sa University of Baguio. Napakahirap na malayo ka sa magulang, pero titiisin ko para sa ating bansang Pilipinas. Wow. Malihit man ang incentives, Ilan taon ka?
Ay, 14. 13, 14. Opo, kasi- Kinaya mo mag-isa? Wala akong magagawa. Senador, kaysa doon ako sa Romblon sa aming sabayan, di ba? Senador ng Ikaw lungkot. talaga, ang hirap sa isla ninyo. Opo. Kaya bilib na bilib ako sa inyo eh. Tapos naging Sports Hall of Famer ng Pilipinas 2021. Na-feel mo ba yun? Opo, kasi po yung pagkatanggap ko ng award na yun, sa mura kong edad na ito, eh parang worth it na yung pinaghirapan ko sa sports. Lahat in ata fairness. ginawa ko para sa ating bansang Pilipinas. Malayo ako sa magulang ko dahil gusto kong makabigay ng karangalan para sa ating paaralan, sa mga ating bayan, at lalo sa ating bansang Pilipinas. Uy, Ang sarap. teka. Sinasabi mo yung kinabukasan, yung mga bagets, ikaw ngayon ang super trending sa mga Gen Z, millennial, kasi wala ka nang ginawa kundi mag-champion, 7 times champion, NCCA, ang JRU Track and Field. Paano mo ginawa yun? Sacrifice din po talaga, Senador. Kasi Ayan nakapag-produce kami ng Harry Jones sa SEA Games Oo. at saka yung gold medalist ng Javelin. Plus ito ngayon, mayroon na naman kaming upcoming na na-hit niya yung 1.5 gold standard Ano para yan? sa Paano SEA mo Games. nahahanap yung mga talentadong bagets na yan? Sa probinsya po, tapos Sa minsan probinsya? lumalap. Opo. Sa mga isla din. Sa mga isla Ano po, ba may yan? Mindanao, may Bicol, may Ilocos. Karamihan ng athlete namin ngayon, puro Ilocano. Kaya Ha? marunong akong Ilocano. Totoo ka, bakit? Opo. Wala namang isla doon. Pero Saan sila galing? bundok. Tuktok ng bundok. Bundok. Ayan, Opo. malalaki ang lungs. Opo. Go. Ayan. Ang mga igorot, Opo. ibang level. So nakikita mo, maraming tagapamana ng ating championship dito sa Pilipinas. Maraming future. Kailangan lang talaga, Senador, magsumikap sila at wag talaga silang patulog-tulog ng yung training kasi lalong pabigat na ang Ay, naku, labanan. Wala nang gintong alay. Opo. Sinong sosupport sa mga bagets? Ay itong ating Philippine Sports Commission Yes, na inatang ni ayan. President lahat na po from the start na marami nang dumaan na president na ina-appoint sa atin dito sa ating Ayan. sports. So pasalamatan natin sila dahil sila ang naghuhubog lahat ng suporta sa galing sa government sa sambayan ng Pilipino. Ayan. Galing nga, iboboto kita. Iboboto kita, promise. Anong pangarap mo para sa sports ng Pilipinas? Ang pangarap ko para sa ating sports Pilipinas is dapat magkaroon pa tayo ng more gold para sa Olympic. Hindi lang po si Heidelin Diaz kasi maraming magagaling na Pilipino matyaga, Amen. masipag. Totoo yan. Sobra. Wala lang chance, walang pagkakataon, walang opportunity. Ayan. Pero Senador, hihirit lang ako. O, ano Dapat suportahan talaga. Kasi, Tama. at saka yung mga atleta rin, wag nilang sayangin ang pagkakataon. Kasi hindi gaya nung panahon namin. Napakahirap. Ngayon nandiyan na yung commercial. Lahat Correct. po. Maraming endorsement. Opo. Ano? Maraming racket sa tabi-tabi. Opo, Ayan. Senador. Take Yun lang po advantage. talaga. Ayan. Opo. Palakpakan. Thank Mabuhay you. si Elma Mulos. Ayan. Champion ng Pilipinas. Marami pang usapan, kagitingan sa pagbabalik ng At the Moment with Aimee. Araw ng Kagitingan o kilala rin bilang Araw ng Bataan ay paggunita sa pagbagsak ng bataan sa kamay ng mga Hapon noong ika-9 ng Abril 1942 sa kasagsagan ng ikalawang digmaan pandaigdig. Samahan natin Ella at Julian sa kanilang unang pagtapak at paglalakbay patungo sa dambana ng Kagitingan. Ella and Julian, i-moment nyo na yan! Hi, Sen! Matapos ang mahigit 2 oras at kalahati naming paglalakbay mula Metro Manila, nakarating na kami dito sa Pilar, Bataan. Nandito tayo ngayon sa Mount Samat National Shrine kung saan matatagpuan ang dambana ng Kagitingan. Kaya naman samahan niyo kami dito para tuklasin ang makasaysayang lugar na to. Tara! Ang paglalakbay ay magsisimula sa guest house kung saan isinasagawa ang mabilisang paliwanagan tungkol sa Mount Samat National Shrine. Nakapaskil rin dito ang mga larawan at kwento ng labanan sa Bataan.
Mula sa briefing area, merong 800 meters na lakad para maikot ang Mount Samat National Shrine. At para sa ating unang stop, ang grandstand. Dito nagaganap ang seremonya tuwing araw ng Kagitingan. At sa ating pagpapatuloy, sinamahan na tayo ni Kuya Bong upang ibahagi pa ang mga pangyayari sa lugar na ito. At nang makarating na tayo sa tuktok ng Mount Samat, makikita na natin ang dambana ng Kagitingan. Dito iniukit ang tinatawag na biyag na bato kung saan makikita ang ating mga pambansang bayani at iba pang makasaysayang pangyayari. Sa pintuan nito, alam niyo ba na ito yung mga tanso na ito, yung mga naipon na mga bomba ng World War II na mga minelt ito ng Zamora and Son. Design ito ni Professor Napoleon Abueva, ang ating national art. Ito ay itinayo noong 1966 sa pamamahala ng dating presidente Ferdinand Marcos upang ipakita ang pagpapahalaga sa katapangan ng mga bayani ng digmaan ng Bataan. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may part ng colonnade. Natapos naman natin na bumaba ng 448 steps. Yung colonnade, inside, nasa loob nito yung Battle of Bataan inscription ng wall niya ng North and South. Tapos nandito rin yung mga division from the 1st Regular hanggang sa 101st Division, USAP. All in all, nandito na lahat. Tapos pababa na tayo sa stairway na Oro Plata Mata. Naway ating pahalagahan at patuloy na gunitain ang araw ng Kagitingan bilang pagkilala sa kabayanihan at sakripisyo ng ating mga bayani. At dito nagtatapos ang aming unang paglalakbay sa dambana ng Kagitingan. Salamat sa pagsama sa akin sa isang natatanging paggunita sa araw ng Kagitingan. Isa na itong memorable moment na bahagi na ng ating kasaysayan. Samahan niyo ako tuwing Sabado sa mga susunod nating kwentuhan. Ang pangako ni Manang, lagi kayong updated sa lahat ng latest issues, trends at events. At the moment, ako pa rin ang inyong super ate ng Pilipinas, Senator Amy Marcos, na nag-iiwan sa inyo ng quotable quote, at the moment! May pistuhan, talaga namang lahat ng alitan na pag-uusapan sa mga palitan, sila mamagitan sa mga balitan.